bati ng mga kapwa Vilmanians o mga Vilmates na nakasama ko kanina. O ito, habang ito pa yung suot ko, no? Kanina nga po ay matagumpay na naidaos ang isa sa mga episodes ng Cultural Wednesdays ng Department of Foreign Affairs sa pamamagitan ng kanilang Foreign Service Institute Department. O, di ba? Sinasabi po natin dito, ang saya-saya ko lang, charot. Kasi nga po, ang ating pinagpipitagan ng kumare, dear idol friend, hindi na kailangan ng matindi pang introduction dito sa Unbearable Channel kasi since day one naging parte na po siya ng ating podcast at vlog. Ang tinutukoy ko po ang ating minamahal, pinagpipitagan ng ginagalang na kumaring idol, kaibigan, idol friend, Vilma Santos Recto, di ba? Naging siya po, actually noon pa to, na i-podcast ko na ito, nabalita ko na nung time na nagkakaroon po ng series ng mga pagpapalabas ng mga what was this? Yung mga ibang archivist institutes at mga foundation or organization na nagpapalabas ng mga dating pelikula ni Ate V sa mga bagong generation ngayon na mga manonood, yung mga tinatawag natin mga Gen Z, Millennials, Alpha Gen, at kung ano-ano pa yung mga Gen na yan, na nagiging bagong audience and supporters ng isang Vilma Santos dahil nare-rediscover nila ang mga klasiko at magagandang pelikula. This time, si Ate V naman ay naanyayahan ng Department of Foreign Affairs mismo. Diba? Ibang level ng Ate V. Sabi ko sana lola mo ha, sorry. I'm sure nanonood pa mapapanood ito ni Ate V dahil nanonood talaga siya sa atin. So anyway, na-excite lang kasi Department of Foreign Affairs ilan lang ng mga personalidad natin, particular yung mga taga-showbiz, ang siguro nabibigyan ng pagkakataon na maging panauhing, pandangal sa tinatawag nilang Cultural Wednesdays na ginagawa nga nila ito once every month, once a month na ginagawa nila sa Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng kanilang Foreign Service Foreign Service Institute, isang departamento sa Department of Foreign Affairs na talaga namang nag-aanyaya ng mga personalidad, artists sa iba't ibang larangan para magbigay ng kanilang mga karanasan, magbahagi ng kanilang mga naging buhay sa kanilang mga piniling larangan. And this time, ang ating star for all seasons na si Vilma Santos, ang ating Queen Star, ang naanyayahang magbigay, actually lecture ang tawag dun eh. Kaya lang si Ate V ayaw niya tawaging nagli-lecture siya. Kikwento ko sa inyo mamaya, alam mo si Ate V, magaling at seryosong actress yan, pero ang pagkakomedyante niya, kakaiba din. So anyway, naimbitahan nga siya doon at ang mga in attendance were of course yung mga empleyado, mga executives, mga diplomats, mga kapwa niya lingkod bayan awardees, and of course kami mga Vilmanians, Vilmates. Ako dalawang nire-represent ko, Vilmanian ako at saka member ako ng media, di ba? So anyway, to cut the story short, nangyari po ito nung July 31, Wednesday, at parang naging tema nung parang lecture o tatawagin ko muna ng lecture ha, nung pagbabahagi ng karanasan ni Ate V ay yung mirroring life experiences in showbiz and in politics, something like that. Kasi nga naman si Ate V sa mga baguhan po nating nakakanood at hindi nakakakilala sa kanya, although katakataka naman ang isang Vilma Santos ay hindi makikilala kahit pa nga sabihin nating matagal na siyang inidolo ng mga lola ninyo at mga tita at mga mama ninyo, no? Dahil sa mga activities niya sa social media, dahil sa mga balita tungkol sa kanya, I'm sure nakikilala ito ng mga bagong sibol na mga manunood at mga kabataan. Kasi nga anak ko nga, although inaanak naman talaga niya si Neo, kaya kilala siya. Pero yung edad ng anak ko na 13 years old, siguro na ibabahagi din niya ang kanyang ninang V sa kanyang mga kaibigan at may kakwento at nakikilalang isang Vilma Santos, pati na yung mga obrang sining na kanyang nilabasan ng klasiko na sa ngayon. So, sa program, talagang siya lang ang magsasalita. And nakalagay nga lang doon is parang 20 to 30 minutes
na sharing o lecture nga na ng kanyang mga naging karanasan sa mundo ng showbiz, kanyang 62 taon or 62 years or mahigit 6 na dekada sa industriya. Although, may ganun siya, although, you have to remember na nagsimula po siya ng 9 years old siya. Kaya klaruhin lang natin yan. Gagayahin ko ng aking idol, ating kaibigan, kasi parating, syempre may ganung tawag doon. Ano ba tawag sa ganun? Basta warning or whatsoever na nagsimula siya ng 9 years old at naikwento nga niya kung ang kanyang naging simulain sa showbiz at kung paano niyang nalampasan ang mga pagsubok, lahat ng krisis mula sa pamilya, utang, mga roles, mga pelikulang halos hindi na daw niya nalalaman kung ano na yung mga karakter na ginagampanan niya kasi nagsushooting siya from one point to another, ganyan-ganyan. At lahat ng mga lessons na natutunan niya na ngayon ay masayang-masaya siya na naibabahagi niya ito through her advocacy na ma-share sa mga, yung nga tinatawag niya ngayong mga millennials or mga alpha gen, Gen Z or whatever gen pa man kayo dyan, ng mga batang nahihilig sa showbiz or sa sining ng pag-arte. And sa naging lecture ni Ate V, ang galing ni Ate V, nakakaloka doon. Alam mo, inurasan ko, talagang nagtiyaga ako, talagang nangangalay na yung kilikili ko, palitan na yung aking mga kamay na dalawa na, kasi talagang hindi nasa nasa second row, nasa likod lang niya ako nung dumating siya, nandun siya nakaupo sa first row, nasa likod lang ako, tapos syempre batian lahat, at ang nakakatawa, syempre pinakiramdaman muna namin yung audience kasi nga syempre Department of Foreign Affairs yun, medyo ibang crowd doon, hindi yung tipong kahit magtititibikin, although yung mga katabi ko at mga nasa likod ko, mga Vilmanians na galing pa ng Davao, sina Ronnie, etc. Of course, sina Jojo Lim, sina Ricky Abad, si Ed Piano, si Tots, na tinawag pa niyang Father Tots, at saka si Father Richard, Father Rector ng ang presidente ng UST na talaga mang all-out supporting kay Ate V at isang Vilmanian. So, suffice to say na talagang kami, naramdaman natin na syempre gusto naman mag-feel na, kumusta naman kaya si Ate V sa ganitong klaseng audience na syempre naman mga young professionals ito, siguro mga nasa early 30s or mid 30s na mga nagsisipagtrabaho dyan sa Department of Foreign Affairs. So, syempre, hindi na nila masyadong inabutan yung mga klasikong ginagawa ng isang Vilma Santos. But still, makikita mo doon, attentive sila, nakikinig sila sa bawat binabahagi ni Ate V na nakakaloka nga, sabi ko, ang pagiging komedyante ni Ate V kasi talagang pag nararamdaman siguro niyang, although hook na hook ang mga lahat, especially kami syempre na kahit siguro milyong beses na siya nagsasalita at nakakausap namin, makikinig kami sa kanya kasi yun nga yung isa sa mga karakter niya, sa mga trait niya, yung kanyang kakaibang charm, yung charisma niya, and sharing her 24 years in public service kasi nag-full term siya as mayor ng Lipa, 9 years, nag-full term din siya as governor ng Batangas, 9 years din yun, so 18 na yun, at lahat yan, siya ang kauna-unahang babae na halal na mayor ng Lipa at gobernadora ng Batangas, at plus 6 years siya, 2 terms naman siya sa Congress. At kaya nga lang siya hindi na tumakbo nung kanyang last term dahil nga naibahagi niya na this was during the lockdown or pandemic time ito na nagkaroon ng eleksyon at as per the COMELEC rule noon, ipinagbawal ang pangangampanya na, alam mo yon, may face to face, may kamayan, may beso-beso, etc. Na para sa kanya, sabi ni Ate V, para sa isang Vilma Santos, parang hindi naman po pwede, imposibleng hindi mangyari bilang isang lumaki na siya. May gano'n siya, lumaki na ako sa showbiz. Lumaki nga ba ako? Nakakatawa si Ate V. So anyway, bilang sa showbiz na nga siya lumaki, until eventually inamin na niyang tumanda. Alam mo, hindi lang talaga ako makahagikik doon yung mga ganong spill ni Ate V, yung mga ganong side comment at yung mga adlib niya. Tapos bilang doon na nga daw siya lumaki or naging Vilma Santos, parang imposible na sa pangangampanya ay hindi mangyari yung makakamayan mo, mayayakap mo, iyayakap ka, halika ka, etc. Kaya nagdesisyon siya na, more than anything else, importante pa rin syempre yung health kasi during that time, ang dami mga anxieties, ang dami kasi syempre,
aminin na natin, buhay natin siyempre ang una nating aalagaan, poprotektahan. Kaya during that time na isang Vilma Santos, kahit gusto pa niyang magkaroon pa ng isang term, inano na lang niya, parang nag-giveaway na lang siya. Ito nga hanggang ang kanyang butihing asawang si Secretary Ralph Recto na yung naging congressman na ngayon na-promote sa Senado pala, I'm sorry, tumakbo Senado, tapos biglang ito na nga naging Secretary of Finance. So anyway, going back to ATV, ganun na, parang ATV na rin ako, no? Kasi every time na magagano siya. Anyway, going back, ATV mo kung magagalit sa akin, bilang na bilang ko lahat yan, no? Ang saya lang panuurin kasi, alam mo, ang dami, sabi ko nga sa inyo, hindi lang ilang daang beses ko siyang narinig na magtalumpati, magbigay ng pagbabahagi ng kanyang mga karanasan sa both showbiz, nung naging buhay niya sa showbiz at naging buhay niya bilang isang public servant. Pero nung sa DFA nga po, makikita mo yung kahusayan, kasanayan, yung pagiging, yung natural na kahit na tumitingin siya doon sa kanyang speech o doon sa na-prepare na speech para sa kanya, nagiging guide, mas magaganda yung mga ina-adlib niya na pagbabahagi kung paano siya naging isang kumpletong tao, babae, nanay, role model, hinahanga ang artista and icon. At sa buhay nga niya ngayon, sinabi niya, ang mga tatlong priorities niya, una, pamilya, kasi without her family, wala siyang kumbaga gasoline, wala siyang energy, wala siyang inspirasyon, higit sa lahat, na magbibigay sa kanya ng lakas para ipagpatuloy ang kung ano man yung mga ginagawa niya bilang Vilma Santos. Pangalawa, yung kanyang buhay public servant, sa public service, na sabi niya talaga namang bahagi na rin ng kanyang pagiging nanay na na-extend sa mga kababayan niya at sa mga nangangailangan. At naging pangatlong priority na nga lang niya yung showbiz, na dahil nga naman doon sa nangyaring pandemic, at nagkaroon siya ng oras, kaya siya nakagawa ng pelikulang na talaga namang ipinagmamalaki niya. Ito nga yung When I Met You in Tokyo, after 7 years, kasi ang last movie niyang ginawa, yung kasama pa niya si Angel Locsin. Ano nga pelikula yon? All About Her, si Sian Lim. At yun yung last movie na ginawa niya, dahil naging active ulit siya sa politics. Tapos nasundan na lang nitong award-winning movie na When I Met You in Tokyo, na kung saan sa dalawang festival na sinalihan nito, ang Metro Manila Film Festival at ang Manila International Film Festival, ay siya ang nag-uwi ng karangalan bilang Best Actress. Kaya tuwang-tuwa siya. Ito yung isa sa mga partnership uli nila ni Brother Bo o ni Christopher Del Leon, na talaga namang pinagmamalaki niya kasi kakaibang Vilma Santos yung nakita sa kanya. At ngayon, mga kapwa Vilmites at Vilmanians, ayan na, nasa Netflix na siya, nagsimula na siya last weekend, which is July 28 something, at number 1 siya sa movies ngayon sa Netflix. Kaya sa mga hindi pa nakakapanood ng When I Met You in Tokyo, nako, you have to catch it via Netflix. Mag-subscribe na kayo kasi ito ngayon ang nangungunang pelikula sa Netflix. Ang dami ng mga ibang Metro Manila Film Festival entries na ipinalabas sa Netflix, pero itong When I Met You in Tokyo, iba naman din ang datingan. Tapos, na-segue din ni ATV na malamang this September, magsimula na siyang mag-shoot ng pelikula na not necessarily pang-entry sa darating na 2024 Metro Manila Film Festival, kasi as per her words, sabi niya, ayaw niyang i-pressure yung kanyang sarili dahil lang sa may minimit na deadline, dahil kailangan isali sa film festival, sa Metro Manila Film Festival, kailangan may ganito, may ganyan-ganyan. Dahil gusto niyang gawin yung pelikula dahil unang-una naniniwala siya sa proyekto, kakaiba ito, at higit sa lahat, yung nasusunod yung dapat na magawa, dahil yung lumalabas yung yung pagka-artist niya na gagawin ko ito hindi dahil sa pera lang o hindi dahil sa makakakuha ito ng award, kundi gagawin ko ito kasi isa na ito sa mga legasiya ko na nagsimula pa nung mga late 80s towards 90s, na talaga namang lahat na ng pelikulang ginawa niya talagang wala kang itatapon, kasi bukod sa mga klasiko ito yung mga klase ng pelikula o mga obra na talaga namang sumubok hindi lang sa kanyang kakayahan bilang aktres o pinakamahusay na aktres sa bansa, kundi dahil may mga dala-dala itong mga subject, bit-bit nito ang mga tema
na talagang may kaugnayan sa lipunan, very relevant, significant para sa isang nanay, cancer victim, AIDS victim, isang ina na nakikipaglaban sa kalakaran sa lipunan, isang madre na namulat, at marami pang ibang mga pelikula na talaga namang sa ngayong mga panahon na ito nga yung sinasabi natin nung umpisa na talaga nare-rediscover ng mga kabataang manonood, kaya mas nakaka-relate sila kasi nabuksan na ang isip ng mga bata o mga millennial people ngayon na talaga namang ito yung pinagdaanan ng ating kasaysayan at naging bahagi ng kasaysayan na yan ang mga pelikula ni Vilma Santos at mga roles na kanyang ginampanan. Kaya doon sa kanyang speech na talagang in chronological order na nagsimula siya nung 60s, ng 9 years old, again, take note, 9 years old, na ang tito niya ang uncle niya nakadiscover sa kanya, tapos sabay niyang ginawa yung pelikulang Through This Liit at saka yung ina ang iyong anak, something, and nagwagi siya ng famous best child actress hanggang nagsunod-sunod na mga award niya na hindi na mabilang, daan-daan na mga award niya locally and internationally. So hindi na natin itatopic yan kasi ano na yan obvious na yan, given na kumbaga. But the thing is, gusto kong ibahagi sa inyo yung tatlong mahalagang leksyon na nag-summarize nung naging lecture or speech ni Ate V na ano yung mga natutunan niya sa kanyang buhay simula noon hanggang sa ngayong mga kasalukuyang panahon. Una, nasabi niya kailangan sa lahat ng ginagawa mo, you really have to employ hard work. Kailangan yung hard work mo talaga, yung dedication mo sa ginagawa mong trabaho, yung focus mo nakatuon sa kung ano yung layunin mo para sa trabaho na yan. So, kailangan i-instill mo yung pagiging hardworking mo, very patient, very passionate sa yung craft na ginagawa or asignatura man na tinatrabaho mo, pinaglilingkod mo sa ibang tao at binabahagi mo sa lahat ng mga tao. Yun, hard work. Pangalawa, smart. Smart work na andun ka nga, masipag ka nga, may passion ka nga, very focused ka nga, pero kung hindi naman smart or kung hindi mo naman pinag-iisipan or kung hindi mo naman kinukonek yung isip mo sa puso mo, yun yung definition niya ng smart work na hindi yung pagkatao mo ang nailalagay mo doon sa hard work na yan, wala ring saysay. Ang ganda yon. And of course, ang pangatlong important lesson daw na para sa kanya tatlo uli, parang sinabi niya, di ba sa tatlo, kanina sinabi yung in-enumerate yung tatlo, yung naging priority siya sa buhay. Ito naman, greatest lessons in life in general. So yun ang hard work, smart work, and a grace of God. Yon na lumabas yung pagiging religyosa ni Ate V. In fact, sa mga pinopodcast po namin ito at natanong ko nga rin po sa kanya na kasi nga by 2025 magkakaroon po tayo ng tinatawag nating midterm elections at napag-usapan nga natin na itanong ko nga rin at podcast na rin nga po natin dito at kahit minsan na rin i-quote po natin dito si Secretary Ralph Rector na sa pamilya nga po nila posibleng tumakbo ang kanilang anak na si Ryan Christian sa Batangas, London, at si Luis din ay nararamdaman din nilang may puso na rin kasi before daw nung iniingganyo si Luis na pumasok sa pasukin ng politika, medyo hati pa, pero this time parang nakikita at nararamdaman ni Ate V na doon nga din papunta si Luis. At nung tinanong ko, ano magiging papel mo ngayon sa kanila? Ay siya naman, sabi niya, ako ang kanila magiging mentor. Di ba? Kung siya naman doon nung unang panahon ay naging mentor niya ang kanyang asawa, butihing asawang si Secretary Ralph, naging mentor niya sa politika. This time naman, magiging mentor naman siya ng mga anak niyang sina Luis at si Ryan. Sabi ganda. So, sabi niya, bilang religyosa nga siya, at naniniwala siya sa pag-winil ni God, sino ka ba para tumanggi, pag panahon mo talaga, pag darating yung time na yan, makukuha mo yan, ibibigay sa'yo yan. So, isa sa pinapanalangin nga daw po niya, although humihingi pa siya ng mga signs na kung siya mismo sa May 2025 ay tatakbo sa babalik siya bilang gobernadora ng Batangas or representative ng 6th district ng Batangas
province. So, pinag-iisipan pa niya, pero sa kalendaryo niya ngayon na ibinahagi po sa atin at mga Vilmanians, kapwa ko Vilmates, sa calendar of activities, kumbaga, sinabi po niya by September, malamang maumpisahan niya ang isang movie project na siguro naman ay nakikita nyo na sa mga post sa social media kasi tinanong namin ito sa kanya, tinanong ko sa kanya mismo kung ito ba yung pelikulang napusuan niyang gawin sa direksyon ni Danny Villegas. Malamang ito daw po. Although may mga scripts siyang parang may leaning na. Yeah, that's the word na ginamit niya. Leaning na gagawin or nagustuhan na niya. Ito nga po yung kay Direk Chito Ronyo naman kasama niya si Judy Ann Santos. At marami pang iba. May mga series pang binabanggit. Pero yung series yata nila na inoffer sa kanila ni Luis na parang hindi sumakto or hindi sumwak sa gusto nilang gawin. Pero kaya itatabi na muna yon. Pero sa movies, may mga scripts na po siyang, habi nga niya nakalina siyang kumbaga nadudun na, napabura na. Kaya lang, yung schedule na lang. Dahil sabi nga po niya, ayaw niyang pinipressure ang kanyang sarili para sa mga bagay na ganyan. Kasi gagawin niya, dahil unang-una, karapat dapat itong gawin, napapanahong gawin, hindi dahil lang sa may minimit na mga deadline ng kung ano-anong festival or kung ano mang entries dyan, chuchu-chuchu. Ganon! Marami pa akong kasi ibahagi sa inyo, pero ito try ko pong ipalabas yung naging panayam po sa kanya, panayam po namin ng mga ilang kaibigan po din namin sa media. Siyempre may mga usapan kami mga sa amin-amin lang, between our ears, na hindi ko pwedeng i-share sa inyo. Charot! I-share ko sa inyo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, hindi pa tayo binibigyan ni Ate V ng permiso na ibahagi po yun sa inyo. Pero ang magandang balita, at gusto nating i-congratulate ulit, Vilma Santos ay talaga namang may mga kaibigan din kasi ako mga empleyado ng Department of Foreign Affairs na nagsasabing isa sa pinaka-dinayo, pinaka-matagumpay na lecture series by a celebrity na witness nila ito nga pong Cultural Wednesday with Miss Vilma Santos Recto na nagbahagi ng kanyang mirroring her life in showbiz and politics sa 62 taon niya sa industriya. But then again, nagsimula siya ng 9 years old. Nakakatawa, di ba? Nakakaaliw. Alam mo, ako, ang dami ko pang gusto sabihin bilang isang Vilmanian or isang Vilmate. Pero yun na yun, sapat na yun kasi nakaka-excite lang na sa aming pakikipagpanayam sa kanya, every time na nagpipicture, nagpapaperma na kung ano, lalo-lalo na yung talagang mga nauna sa atin, yung may jackets. Ako 58 lang, ay si na Ate V, 60 plus na. Ang magsi-70 na si Ate V, yung mga ibang Vilmanians, kapwa Vilmanians ko, mga 60 plus na rin. So, irerespeto ko na sa kanila yung pero yung mga kagaya ko, na 35 lang din, 35. Si Ate V, favorite number niya yung 35 eh. 3 and 5 is 8. Oh, infinity. Lagi niyang inaano dun sa speech niya na at 35. Tapos nakakatawa pa sa kanya, gusto niyo pa ba marinig? Sabi niya, gusto niyo pa bang ikwento ko? Mga ganun siya. Ganun niya inaano yung kumbaga icebreaker sa parte ng kanyang speech. And masayang-masaya kami. So sana masaya din ang mga kapwa Vilmanians, lalong-lalo na yung mga nakasama po namin kanina at lalong-lalo yung mga nakiisa rin po sa amin kanina. O di ba? Ate V, alam ko hindi pa tayo masyadong nagkukwentuhan ng mga kung ano mga ganap diyan kasi ayoko nga ma-pressure din ako. Ayoko rin nga ma-pressure din ako. At lalong hindi ka mapi-pressure kasi lang siya, chill lang, happy lang. Kasi tayo naman dito sa mundong ito, talaga namang ang objective natin sa buhay kasi nga kaya nga ako saludo sa'yo. Hard work, di ba? Smart work, at saka ang grace of God. O, di ba? Family, public service, and showbiz. O, di ba? Parang ganoon na rin po ako. Nakiki-Ate V ako talaga. And on that note, pasalamat po kaming lahat sa inyong lahat. Sana po patuloy niyo pong subaybayan at suportahan ang Unbettable Channel dito sa Unbettable Channel sa YouTube. Ako ang inyong likod ng mamahal, Diyos Maray Bangi po, Diyos Marinaldo po sa Inugabos, Ambet Nabus, nagpapasalamat!